na po kami yan. Abriya na to ang bintana para musulod na ang hangin. Kaganina lang to para dili kayo mo gawas ang loud sa atong sounds. No? Dili ko kaundang, uy, si Alex wala kagahapon, sayang kayo, no? Wala naka-appeal sa purpose. Di ko kaundang actually, di ko kaundang pasalamat, no? Nga, grabe ka maayo si Lord God nga, nahimong nagmalampuson ang purpose seminars nga, unique kaayo ang gihimo God ni Lord nga pamaagi. Kaya actually, may son, every time mag-work si Lord, anak ng adlawa, no? God always works in me, always at the 11th hour, nga matingala na lang ko, muna ipabuhat ni Lord, muna ipabuhat ni Lord, muna instruction ni Lord, muna giya ni Lord, muna itudlo ni Lord. So actually, katutanan, kagahapon ra gid tong tuang nga gipadayag ni Lord nga mao ni himuon. In fact, dalangan ko og abot tungod sa aya paday nang kuan og mga preparation. Kinahanglan nga naay headphone, kinahanglan nga naay mga flashcard, kinahanglan nga naay sulat sa card. So aya pa. Kinahanglan may ison kay kung layo pa magpreparar, usay makawat sa demonyo. Pero matuwa na adlaw on the day na, no? On the day na nga magpadayag si Lord kay kaghapon nakita kita pa mga isuon nga gwapo. Pagpakan sa natin si Lord. Hallelujah. The glory is yours alone, Lord. Amen. Tumadaan na kay dili ko kaundang, no? Sa pagpasalamat sa Ginoo. Idala ko ni Lord dili sa Psalm chapter 103 verse 1 to 5. Atong dunganan nagbasa kung naatay mga naatay monitor. Naatay mga Bible po diha dunganan atong basa. Ingon diri, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Kung atong tanawon, dinhi, gimanduan ni David, no, ang iyang soul, ang iyang kalag, na bless the Lord, O my soul. Dayga ang Diyos akong kalag, no? Yang gimanduan, sa atong pagsabot mga igsoon, ngano kang kinahanglan manduan ni David ang iyang soul? Because kita po tinunana, dili automatically pakaduol ta sa Ginoo, dili ta automatically pakapasalamat, pakadaig, no? Sa Ginoo. Naapay murag extra push na atong gahimon para lang ta makaingon nga, thank you Lord. Salamat Lord, gidayeg ka nako. Naagi inana something na mo-push nato para nga ayat takadaig sa Ginoo, ayat pakapasalamat. No? Si David ingon ana po, design mo isa atong kinabuhi, dili ta so ka thank you Lord. Naapag di atong dahimuon para lang pagkaabot kita sa punto nga kadaig ka sa Ginoo makapasalamat. Ang rason mga igsoon is because our soul is so self-centered. Ang atong kalag self-centered kaayo. That's why gani mao gani gipakamatya ni Ginoong Hesus dito sa krus, kay ang luwason. Ang atong soul nga makasasala. So our soul is self-centered. Self-centered. Kung ang atong physical nga aspect sa atong human personality, ang physical nato is world conscious, ang atong soul po is self-conscious. And the only part of our human personality nga God conscious is only the spirit. Spirit na gid mga igsoon, pero self-conscious gid kaayo, no, ang atong soul. Mao na ang gikinahanglan nga ma-undergo gid og process. Kay dili lagi diretso ta paka-pray, dili ta diretso paka-dive, dili ta diretso paka-ingog, thank you Lord. O sa isang punga-punga na to sa panalangin, malimot pa ta pag-dive sa Ginoo, malimot pa ta pag-thank you Lord. Ngano na? Why?
Tungod kay gikinahanglan gid kaayo mga igsoon nga mo undergo sa process. Diri nato makita karon nganong mo undergo gid sa process. Ngano man ang soul nato has the mind, the will and the emotion. So mo undergo process ang atong mind first. Ang ato una kay puno dinhi sa daghan kaayong mga butang kanatong mind bitaw. That's why ang atong mind ga-take advantage sa kaaway nga diyan siya gahimo battleground. Kay diyan nga ipang pugas ang mga kanabitong mga thought bombs diya sa atong mind. Muna atong mind na imong battleground, no? That's why kinahanglan nga mo-undergo yung process ang atong mind kay ang dahunaon sa atong mind is kita ra gyud. Ato nang kaugalingon, ako. Mura nang naagay entertainon sa atong mind. Malimot sa unsay ginahimo ni Lord sa atong kinabuhi. No? So, the mind should undergo process. First is ang mind nato kinanglan i-renew na sa pulong sa Ginoo. Mo na ingon dito sa Romans chapter 12 that it should be renewed. So, unsa may mo renew sa atong mind? Siyempre, ang word of God. Kay wala na ilain nga sulti, dili sulti sa bisan kinsa tao ang renew usab sa dagan sa atong una ang sulti ra gid ni Lord ang usab sa dagan sa una. Because the power of God has power to renew our mind. So sa dihang ma-renew ng atong mind sa pulong sa Ginoo, that's the time that you can decide to thank the Lord, praise the Lord, worship the Lord, follow the Lord. Diha na, ay patap. But unless and until dili na ma-renew ang imong mind sa mga good things nga iyahan ni Lord, sa mga butang nga iyahan ni Lord, no, sa mapulong sa gisulti ni Lord, dili na mausab ang dagan ana, di gyud na mo desisyon nga I will bless the Lord at all times. The preceding verse na ana nasulat gihapon na I will bless the Lord at all times. No? Pero dinhi sa atong gibasa, gimanduan pa una ni David ang iyang soul nga bless the Lord, oh my soul. Dito sa unahan ay padayon siya naka-decide na I will bless the Lord. Ingon na punta mga igsoon, dili ta diretso, no? So it should undergo process. First is ang mind, kinahanglan i-renew. And then the will, ang atong will kay naatay freedom of choice. Naatay free will, gibutang ni Lord dinha. So ang atong will, ang atong free will, munay gamito ni Lord nga mo desisyon gyud nga muday musimba ko karon, no matter what. Puno ko sa problema, mo simba ko karon. Sakit akong dughan, na ako'y gibati, mo simba ko karon. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga siyaray mo ayos akong balatian. Ana no? Kay magunsa man kung gera ko sa balay, di mangyak, wa man diri ang healing, wala diri ang kayuhan to, adito sa simbahan to akang Lord. So musimba ko. So ang will ang mo desisyon. And then kung ang atong will, mo desisyon na nga mo bless the Lord, then the emotion follows. So ayat na dayon ang kalipay, no? Ayat na mo sunod na dayon ng naa ang emotion nato, ang kalipay di sa pagtay, ang kalipay sa tiyang nagdesisyon na ka. Kay ang kalipay sa Diyos, the joy of the Lord is our strength. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, ang kalipay sa Diyos may atong puso. So ma-undergo gid ang process my son. And praising the Lord. Mo gani nga during sa praise and worship, we have to make up our mind that no matter what happened, no matter what situation, we die because Ginoo kay unsay purpose nga ni ani ko. What's the purpose nga ni ani? Ani ko aron mo die ko, mo pasalamat ko, mo simba. And we should have that decision to make up our mind and praise the Lord. And sometimes praising the Lord, sometimes is sacrificing. No? Praising, sometimes is sacrificing. Ano mang sacrifice man? Sakit akong tiil, sakit akong tuhod, sakit akong ulo, sakit akong lugan, sakit akong lawas. But you have to sacrifice. In order to break through. Aron nga, mo-breakthrough yun ka. Dagan kayo mga kaigsunan nga testimony gid mga igsoon nga gilangtan ko pero pag ani ako sa church pagkaman sa praise and worship grabe ako si Rina murag balukang gagya pero naulian ko. Amen. Naulian.
Naayo ko sa akong hilanat, naayo ko sa akong gibati. So, sometimes it is sacrifice. Nga naman, kung ingon sa Hebrews, chapter 13, verse 15, tanaw na ito sa ingon sa Hebrews, let us come, tanaw na itong Hebrews. 13:15. Ingon diri therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Isun bisan palagi not feeling well kalagi. Dahil galang ang Dios. Kalag ko. Kay diha ta mo breakthrough. By him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. No? Doon ay mga panahon na para mo cooperate lang ng naang imo heart, mo cooperate ang imo heart to praise the Lord. Sometimes you need to kanang imong i-express sa imong mouth, ipagawas mo sa imong mouth ang mga pagdaig, mga pagpasalamat, pagsimba, pag-appreciate, pag-acknowledge kang Lord. Kinahanglan ipagawas sa imong mouth, ayaw mo cooperate, ayaw mo follow ang imong heart. So, diya dahil ma-apply ang principle of what you believe. The more you believe, the more you speak. The more you speak, the more you believe. No? Sa diyang, pirmi nila litokol, mo sink in na sa imong kasing-kasing, mo tuo ang imong kasing-kasing. O the more po nimo tuoan, the more po nang magawas sa imong mouth. Ang tanap, ito na kanang mayitang, I love you, I love you. The more you say, I love you, the more it sinks deeper in your heart, then the more you love, the more you believe that you love that person. You love the person. And the more you believe that you love that person, the more it speaks out, the more it comes out on your mouth. So, doon ay mga panahon na kinanglang litukon, animo litukon, para it sinks deeper. Mo kuha ng kasing-kasing, mo agree ang imong kasing-kasing, mo agree po dayon ang imong mouth. What you speak is what you believe. What you believe is what you speak. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ingon ana na siya ma-apply dayon na siya mga igsoon. Basta sa pagdaig, when it comes to praising the Lord, sometimes we need to speak out. Lord, salamat. Daghan kaayo ko ang ngayon, pasalamatan kanimo. Sa adlaw pa lang daang nagsugod nga ako, niilag midawat kanimo. Dito nagsugod ang mga buta nga gihimo nimo sa akong kinabuhi nga karon ang ngayon akong pasalamatan nga pagkadili gyud maihap. Inana si David magdaig sa Ginoo. Dili maihap. Imo kong gipakamatyan, imo kong giluwas, imo kong gitagaag paglaong, imo kong gitagaan og kasiguruhan, imo kong gitaga bag-ong kinabuhi, imo kong gipanalaginan, imo kong giluwas sa tinong kalaglagan. Sometimes we need to speak out all those truths. Na dili man na siya talo-talo, dili susama kong magdaig ka sa mo-appreciate ang tao nga sometimes mulag talo-talo. But kanang atong mga pagdaig sa Ginoo, dili na siya talo-talo because tinuod na nga gihimo na ni Lord nga sakripisyo. Iyan ba? Yeah. So, our mind should be convinced. Kinangan makumpinsan na to what the Lord has said in His Word, and then it follows by your will. Your free will should decide to bless the Lord no matter what. And then your emotion will follow. So, inuna na siya nga igsono, sometimes praise and worship is sacrifice. You will never get through. You will never break through. Dili ka sulod sa presensya ni Lord kung dili mo desisyonan no matter what you feel. Dili na ko feel karon na magpasalamat. Dili na ko feel karon nga magdaig sa Ginoo. Pero kung imo na siyang desisyonan, no? O undergo na sa process mga igsoon, sometimes it is a sacrifice. So kay ingon karon gid kaingon diha mga igsoon, no? It is the fruit of our lips giving thanks to His name. Kana din magpasalamat sa Ginoo, bunga din sa atong mga ngabil. Kanang mga pagpasalamat, Lord, salamat. Even sa mga butang nga dili pa, wa pa nimo nadawati. Yan nagpasalamat na kadaan sa Ginoo, bunga na sa imong mga ngabil. Bunga na sa imong pagtuo, gigamit ang imong mga ngabil na ipagawas diya ang imong pagtuo.
Nakuha na to. Bunga na sa imong pagtuog ay pagawas nimo di sa imong mga ngabil. Nabisan wala pa nimo na dawati. Imo nang gipasalamatan daan. That's faith. Gipasalamatan na nimo. Lord, nangayo kag kwarta, pambayad sa utang. Wala pa niabot. Salamat Lord, mag-provide ka sa pambayad. That's faith. So kinahanglan imong i-convince ang imong mind with through the power of the Word of God. And then you should decide to thank the Lord no matter what. Amen. So it is the fruit of our lips giving thanks to His name. So matingala ta mga igsoon na nga, nang gano'n, grabe struggle, magigay, hindi mo kumakadahig sa Ginoo diretso. Grabe mag-gidani. Tinuod na siya mga igsoon. Walay mang laki. Okay, sa'yo may laki diri. Kapag ako sa praise and worship, wow, sulod diretso. Sa presensya ni Lord. Enjoy diretso sa presence ni Lord. Wala, oy. It takes extra push. Mga usay, mangugat inta ng mga worship leader. Grabe na, mabagaw na lang mga worship leader. Come on, let's clap our hands. Praise the Lord. Let's dance. Let's shout. Oh, ay na ang worship leader, no? Nga naman, di kinahanglan, gid na siya maisun. Basta, ang worship leader, dali lagyahan, agay, adili. Kaya kinahanglan ang worship leader, dili, dapat maluya. Susama sa pastor, nanginahanglan og anointing, power, ay, basta ang worship leader, ginahanglan og anointing, ginahanglan po og power. No? In order to endure. So, balik ta sa atong Psalm 103, verse 1 to 5. Ingon din na, bless the Lord and all that is, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Karon mga igsoon, atong tan-awon, no? What are some steps, no, before you can bless the Lord, or to be able to bless the Lord? Some steps, no? Steps on how to break through and bless the Lord, your God. So, tanaw na ito diha may igsoon. No? Kaya kinahanglan ra magyod nga, ang akong pag-bless sa Lord, ang bless ng God nga word connotes exalting, glorifying God, praising the Lord, thanking the Lord. Mawalan siya ang mga words that connotes the word bless, no? Isa pa, kanindagan tayo, extolling the Lord, magnifying the Lord, glorifying the Lord, exalting the Lord, blessing the Lord, honor the Lord. Dagan kaayo, no? Inaana na siya. And kana siya nga mga butang maigsoon, dapat rabada kinahanglan makita na sa kinabuhi. So when we say blessing the Lord, magnifying the Lord, exalting the Lord, glorifying the Lord, it should be also synchronized with your life. Kinahanglan nga mag-synchronize ang imong pagdayeg sa Dios o sa imong kinabuhi nga makita. Nabayaw ang Diyos, gibayaw mo ang Diyos, nabayaw po ng Diyos sa imong kinabuhi. Munang gayno nila nga, your walk as a Christian and your talk should go together. So, kung mahimaya ang Diyos, pinaagi sa imong expression, sa imong mouth, na I will bless the Lord, I love you Lord, I honor you Lord, I follow you Lord, makita sa kinabuhi. Nana na siya may son. Makita, mag-manifest, mag-manifest. Kung nag-die ka sa Diyos, ang kinabuhi nimo becomes a song of praise to God. Ang imong kinabuhi, mahimaya po ng Diyos, malipay po ng Diyos na magtanaw niya. Mga YP, palihog, i-usher palihog sa sulod. Dahil kay YP sa gawas, sayang ang pulong si Ginoo kung dili nila madawatan. Hallelujah. So, inanana na siyang naigsoon. So, when we say, bless the Lord, we should bless the Lord not only in words, but also in deed and in words, in thought, and in deed. So, makita nyo na siya, mag-synchronize na siya maigsoon kung glorify kita sa Ginoo. So, number 1, steps, no? Okay, steps on how to bless the Lord. Kaya gimanduan man ni David
ang iyang soul na i-bless gyud si Lord. So diha, ang permero, no? Aron nga makasulod kita, makasulod kita, o makadaig kita, o makapasalamat kita, o worship kita diha sa Ginoo. First is, we have to have a reconsideration. I-reconsider nato, natanawa. Nanuman, ang Bible gayon sa Psalm chapter 8, verse 3. Ingon din ha, tanaw na to ang Psalm verse 8. Unsay gisulti? When I consider your heavens, the works of your fingers, the moon, the stars, which you have ordained, what is man that you are mindful of him? And the son of man that you visit him? Tanawa ra gud, mutanaw lang ka sa palibot nimo mga igsoon. Reconsider. Start reconsider, no? Start. So good to reconsider. Bitaw no, grabe ka precious kung baka matyan ko. Luwason ko. Kinita nang gimugna sa Ginoo. Pero ako ang pinaka-precious na gimugna sa Diyos. Muna ingon ni David, reconsider or reconsideration. So that's the first step. Gusto tayo nga mag-breakthrough, aron makadaig sa Ginoo, kapasalamat, worship. Then, reconsider all the creation of God. Hangad. Tanaw sa isig kakilid. Tanaw po ni mong kinabuhi kung sa'yo na po makausap. That's the first step. The problem is, di na tapakahangad. Dili na nato makakita ng mga creation of God. Labi ng mga gabi di na gaya nato ma-appreciate kinain moon, stars above. No? Galinsod ta. Wala na tayong panahon mga nagsigil kitang dungo. Ang tao karon si dungo. Bisan maglakaw, gadungo ang tao because of the gadgets. Magsakay, bisan asa, gadungo ang tao tungod sa cellphone. Ingon nila nga, ang cellphone kuno maka-blind, makabuta. Mabulasok mas dalan, mahulog sa bangag sa dalan kay buta, dili ka kita nga naay bangag sa unahan. Grabe no. Abi na to ang cellphone makatabang yun. Sometimes, but not all the times. Dili makatabang. Usay mo pa mo creates away, no? So mamagtiayon gagapon na mention na siya, no? So muna siya ang permiro. Do not forget, no? To see and appreciate all the creations of God. Muna siya primero. Second is recollection. Recollection. Tanaw ra gud. Nga namang recollection man. Ingon din na, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction. No? Who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things. Recollection. Na naman, kaya tao dali malimot. Ang tao, dahil kinaiya sa tao, nga dali ma-amnesia. Dali malimot sa mga kaayo nga gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Di ba? Kung yan ng tao nga, huy, naghimo ko siyam kamaayo, nasayop na kong isa. Uy, nalaras man ang siyam nga maayo. Inana ang tao, dali malimot. Dali malimot. That's why, when it comes to God, we need to have or do a recollection for everything that God has done in our lives. Ingon ang First Chronicles, tanara ko sa ingon sa First Chronicles chapter 16 verse 12. Remember His marvelous works which He has done, His wonders and the judgment of His mouth. Inumduman lagi, dapat dirita nagkulang. Munang galisod tag ampo, galisod tag day, galisod tag pasalamat sa Ginoo kay bungaw. Dali malimot. Ang mga Kristohanon, kung sa'y gihimo sa Diyos,
in the past, sa kinabuhi. Na kung wala mong intervene si Lord sa mga panahon na down, na sin down kaita, or kanang doon to panata, distraction, or doon to sa mga aksidente. Kung wala na-intervene si Lord, walang tatakaroon. Dalit na malimot, no? It's good to remember the goodness of God. Malimot ta, bungaw ta. Gusto ka nun bungaw, dali malimot. Kabanamata na forgetting God is sin. Sana ang pagkikalimot. Ingon sa Old Testament, kanang may kalimot ka sa imong Creator. May kalimot ka sa imong Ginoo nga nagluwas kanimo, nga naghatag kanimong paglaom. Ginoo nimo nga nag-provide sa imong mga panginahanglanon. Ginoo nimo nga nag-preserve sa imong kinabuhi. Sala day na. Forgetting the Lord is sin. Is a sin. Sala day ay na. Deuteronomy, Exodus. Diba? Yun ang Ginoo. So, dili dapat na malimot mga igsoon. And the second thing that we need to do in order to bless the Lord is recollection, yun mga igsoon. Recollection. Remember, recollect everything. Na muna nga ang Lord, pagkadiligid may hap sa mga butang nga ngayon namong pasalamatan, Lord, sa mga gihimo nimo sa mga nangaging mga panahon, Lord, o sa mga gihimo nimo karon, no? Things that you are now doing in our lives, Lord. Grabe, nagpabiling nagbarog. And even for the things that you are going to do. Lord, pag-abot sa panahon sa pagbalik, Lord, grabe, himuon gini mo, Lord, na usak ko nga imong balikan. Kanang inanak nga mga butanga, basic kay sa katanan mga igsuon. No? I-recollect gani na siya may igsuon. I-remember gani na siya may igsuon. Tanaw na kung di ka makadayag. Di ka magitin, Lord, salamat kay Lord. Pastilan, Lord, ang ngayon, maday kang pasalamatan. Ilan ba? Baka na to si Lord. Grabe. Salamat, Lord, kay ang hangin sa hospital, dinayran. Pero kami, naghanggap og hangin, Lord. Sa hospital, kung wala'y kwarta, Lord, di maglisod, ginawa, Lord. Kaya kinanglan pa, mahal na ba kayo oxygen karon, no? Praise God! Right at this moment, no? Kana lang paghanggap nimo sa hangin. Pagmata nimo, kada mata nimo sa isang buntag. So, may gani ka nakamata pa ko, Lord. Salamat ka nakamata pa ko, Lord. Kay, dunay uban, dili na pakamata. Kanunay na ako kay balik-balik may isod. Kadaghan na ba kayo sa mga tao, di na pakamata. Nakukog, bangungot ang himuon nga findings. Pero kung dato, cardiac arrest. Kaya ninglisod lang. Kay pobre man, binisayon lang. Ngayon ang doktor, di ba? Nanong namatay na si Juan? Agibangon to. Nag-iatos doktor, cardiac arrest. Di mo ka takapasalamat na mga Isus. Salamat, Lord, kay nakamata pa ko. Nya, sa think nga, healthy ka. Healthy, ang tao. Wala, namatay man siya nga. May sakit. Oo. So, namatay siya sa bangungot lang. Sa cardiac arrest lang. O, mamatay nga. Namatay ito sa sakit. Kay, kuan na, taning na, gitaganaan na. Uy, nga nang namatay? Namatay sa aksidente. Uy, lahi-lahi nga pamaagi di ay, ang kamatayon. Ang gagamito ni Lord. So, nobody can brag how long. No? Wala makakuan di ay. Yun ang Bible nga, do not boast about tomorrow. But because you do not know what tomorrow brings. Dili puno ta. Ako, negosyo ko. 5 years from now, mulag ko ang akong negosyo. Oh, wala ka kabalo. What tomorrow brings. Usay mahitabog sa sunod. After 5 years, 10 years. So, much better, na karon pa lang daan, nangandam ta. Because Lord, anytime, any moment, kuhaon magipinin mo. So, I have to worship you. Kay bahala o mamatay ko, basta kamulong kong died, kamulong kong worship, na ako sa church, no? Kamulong kong ampo. Kay sure kaayo kung kinabuhi, nga hagit padulong ninyo. So, inana siya mga igsoon. Wala, good. Di, kita ka ba? Di, 5 years from now, magbalay kong tiyadak ay nabalay. 10 years from now, makaman kong eskwela, magbalay na ko gwapong kayo. Kay mag-sweldo naman ay ko anag na kong kay ka sweldo.
Do not boast about tomorrow because you do not know what tomorrow brings. Dili yun. Katong nangamatay. Nakabalo ba sila nga dito na sila taman? Gawas kung alagad ka sa Diyos, may baluon mo ka ni Lord. Na, upiyong ka na unya. Busa ayaw, pa-admit sa ospital. Kay pangwartahan yun mo. Ay, ano, busa digid masugot nga, digid siya masugot nga i-admit sa ospital. Kay, diya palang daan. Pag naog pa sa among taas, kay dado na sa ospital, kay giparking na ang sakyanan nga sakyan niya. Medium na siya. Naglingkod na sa bangko, ha? Tao na si James. Naglingkod na sa bangko. Dahil kami, nabisi na ako, napreparar na sa mga dadunong sa ospital, na. Dahil si James na, manaka, pagdali, Pagdali, kay si Papa. Naglingkod. Nipiyong, nipiyong kang tao para dili na siya dadunong sa ospital. Pero bisag nagpiyong siya, gidala lang yapon namon sa ospital. No? Kay lain man karon mo follow gid gyapon tas protocol nga kinahanglan hospital ang mo declare. Natuod man mga igsoon, hospital gid ang declare. Kay ngano sa balay palangnaan, agay mo gikan balulang layo ko di ay no. DOA. No? Layo gyud pero wala uy sa balay palangnaan naglingkod siya, di piyong na. Yun siya nga, ay Lord, mo piyong nako. Usa may langanan. Magpa-hospital, lugar ko, 3 days, 4 days, 5 days hospital, pila na mabayran mo. Magbago ang akong pamilya. Usa dili ko ang mo piyong yun ako. Kaya ron dili na ko i-admit sa hospital. Amen! Grabe ka wise kay no? Wise ito siya. Kanang, grabe siya guwan. So, nipiyong siya maisun. So, nobody can boast about tomorrow. Nobody can boast. Okay. Naay angkoran sa imong plan 5 years after, 10 years after. Na ako'y kwarta nga dako sa bangko. Himuon ko ni igo makamang eskwela nga akong anak, makatungod ko balay, wapo tayo. Dahil masakit kay Gisuon. Ma-hospital ka. Nobody knows. We cannot brag. We cannot boast about tomorrow. Hospital ka, cancer, stage 4 diretso. Nga mo ingon tayo ng i-admit na ka. Sa unang panahon, isa na ka-doktor. Karon upat na ka-doktor ang handle nimo. So, bali, upat ka-doktor ang imong bayran. Ang PF nimo, upat ka, klase-klase nga doktor. Ay na ay doktor nga, ang pasagdagan ka ay doktor, lagi nga imong bayran. So, kini karon nga panahon na nga, inaani naman kini, kalahi na maging kaniadto. So, hinana mga igsoon, di, ang imong kwarta sa bangko, ala, dito ra nahurot sa hospital. Kaya hay ba sa hospital, nanging yung kwarta gihatod ra nimo. Uy, unang wala ko nagpa-admit, kay tinuod na rason na kung magpa-admit, o lugar ang akong kwarta, ihatag ko daw sa hospital. Ay, dito na lang sa church. Dili. Dili, ma'am, i-admit ka, ma'am, kay tawagan dahil ng imong doktor. Ay, dili. Check up lang ang akong gusto. Pero ang tinuod kita itong Exxon, uy, gayahay pa. Kung i-admit ako, sila akong mabayaran after 3 days. May sa una, kaya na mga healthcare, mga unsa diha. Ayan na Ginoo. Nak, wala pa rin mo ginauna, naibaluan na ako, maunay muna-una. Natuod man mga igsoon, after 2 days, 3 days, nanawag. Ma'am, dali na, kay magwinahay na ta sa fulfillment. Dali na, kaabo nang itaod ka ron. Hindi ko nga, alam ka ko nga, admit to pastilanin. Pero God is 100 steps ahead of your plan. Yan ang ginawa, tanawa, baluan ako yung una-una ba? Yes, Lord, salamat kay Lord ha. So, ulong-ulong lang sa kutin sa hot water. Ulong-ulong. Butang-butang sa kanang cold compress. Ay, thank you, Lord. Kaon-kaon na sa ahos. Praise God. Grabe ang wisdom ni Lord. Di naulian ng bata. Naulian. Wala. Yung araman na yung pinakasimple. Grabe hagad. Cold compress. Hot water. Tamad tuhod. Kaon ahos. Kaon sa kanang utan nga imuon ni mong mangga. Anong utan? Dili mangga ha? Sayuti.
O hilaw, alay slice, kaon. Murag nagkaon kag mangga, dudo asin. Thank you, Lord, so wisdom. Hallelujah. Praise God. Kung hindi kita madali-dali, lain ang kalibutan karon. Lain ang kalibutan. Kung saan kong i-admit, ikaw tayo sa, pagkani, naghatag upuan ang doktor nako, nga i-admit siya. Dapat ang doktor man ang upuan. Ang request form, ikan sa imong doktor, nga i-admit ni siya. Hoy, wala gani ko na check upin sa akong doktor kay walay clinic ang akong doktor, timing kay walay clinic. I-admit ko. Agay. Ay, iyari na. Dili. Kaya ang akong gusto, admission ra. Magstorya lang ni doktor. Kaya si doktor ang nakahibalo sa akong history. Ay, dili ma'am. Tawag ko lang lang sa doktor. Ay, no. Ayaw. Praise God. So, muna siya ikaduha ng ison, recollection. Tanaw ko dapat i-recollect na ito o forgiveness. So, grabe naman kayo. Forgiveness, healing, redemption, love and mercy. Grabe. Satisfaction ka ng kontento tao, tanaw ko. Ingon din who forgives all your iniquities. Istingi gani Lord, pastilan kung wala ko ni mo ipasaylo, pag-abot sa panahon, sir, kung gani, berno nito. Grabe, Lord. May gani, Lord, kaya mapasayloon ka nga Diyos. You are forgiving God. Katong mga panahon nga gipanamas-tamas sa demonyo, ako kinabuhi. Grabe, kung wala ko ni mo pasaylo, taga another chance. Pinugin ko, Lord. Grabe yun. Who heals all your diseases. Oh, grabe. Yung kalagi, may isuon, basta. Si Pastor Sam, sabi pa, maghilap ko siya mag-pray, Lord, ayun na ng akong asawa. Kay Lord, timbang ka ba na ako ni, maluoy ka, Lord. Have mercy. Maanak ko ako. Si Pastor Sam, inig-pray over niya sa ako, pagmutukar na ng mga gabation ako. Luwi ka to, maghilap. Makita po niya, kagahilakos ka sakit. Mag-pray sa siya, gahilak sa siya, Lord, maluoy ka. Akong asawa, ayuha. No? Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction. Grabe! Gigapos kas demonyo, gigapos di kanagid kabuhi. Dili kagid kabuhi. Sa imo lang kaugaling katakos, maningkamot tawanong katakos, kana tawanong resources, dili ka kabuhi. No, mabitaw nga tao nga mabitaw mga kalibutanon kay nga mga tao may nga hukan kana katay ingon sa Romans chapter 8 nga kanang kinsa may makaluwas kanako niining kahimtang. Sige ng Jesus raman di ay. Di ba? Usa ingon dito sa Romans, salamat to Romans chapter 8, unsa gisulti dito sa kalibutanon kaayo. Okay. There is therefore now, dili day sa, rich man, 70 verse 24. Oh, rich man that I am, who will deliver me from this body of death. I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then with the mind I myself serve the law, but with the flesh, the law of sin. I thank God through Jesus Christ. Grabe. Usa mo kayo nga, uy, kinsa may muluwas ka na ako. Gusto na ko makalingkawas ani. Ani nga klase nga sala, ani nga klase nga kapos. Di ko gid kaya ha. O nga sa January, kuan man ko. Yung resolution na ko niya. Taas na may bulan, di man. Bumalik ka magyapon. Ginapos gani. Kinsa may makaluwas. Dili ang good words. Dili ang iwa pagkamalog. Si Jesus ang gina makaluwas. Amen? Grabe kayong maison. Atong kinabuhi nga kani. Kung sarap ko atong kinabuhi nga kani. But thanks be to God, kay ginuwas kita ni Ginoong Jesus. No? Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Kung dili pa maluluyo ng Diyos, ay, may nagaginoong bahala ka. May mawa sa akong pagka-Diyos. Wala, may mawala sa ako kung masagdan ta ka. Magpabilin man ko nga Diyos, hari o Ginoo. Ikaw, itin mo ka.
Pero ako magpabilin ko nga Diyos. Mudahil ka sa akong sa dili, wala mo kibrang. Kung masalamat ka sa akong sa dili, wala mawala sa ako. Magpabilin mo ko nga Diyos. Pero sa ato, dako kayo mga Hisuon. Kanilang daang kalinaw nga atong, kanang gusto tag kalinaw, kapahulayan sa atong grabe nga struggles in life, di ba? Gusto ta na. And only God can provide that one. Ginoo ra gyud. Troubles in life, struggles in life, Ginoo ra mga igsoon si Jesus na gyud ang maka-provide niya na mga igsoon. Grabe no, ang kanang daghang tayo mga bersikulo nga pwede nato tan-awon mga igsoon. Primero lang daan nga ang ngayon nato i-recollect tan-aw nato ang forgiveness sa ingon sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sa ingon sa forgiveness din na. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Tungod sa iyang pagkamadagaon, tungod sa iyang pagka-gracious, tungod sa grasyang it is by grace that you have been saved. Tanara po, wala ka giluwas kay worthy ka. Grasya na sa Ginoong mga Igsoon. That's why we cannot brag. Ako bunagin ko. Langit ko. No, dili. It takes humility. It takes humility when we declare that we are saved. Dili kinanglan ipagsigawan, dili kinanglan i-propaganda sa kalibutan, no? So, forgiveness and healing. Sa ilan sa Isaiah chapter 53 verse 5, by His wounds we are healed. Kisa na siya nga wounds. Kisa tagya nga wounds. Jesus, Ginoong Hesus, ang mga labod. Ibabaw sa cross. Grabe. There is power behind the blood of Jesus. There is power that dili makita in our naked eye how it works, how the power of the blood of Jesus works. Pero matingala ta, nangaayaw kita mga igsuon. Nangahil ta sa kani nga mga klase-klase nga mga bisyo, nakalingkawas ta sa mga klase-klase nga nagkapos ka nato. No, dili literal. Nahitama pa di ay na, tungod kay may lakit tapos ganta nga nakalingkawas ta. No, wala. But it is the power of the blood of Jesus that was poured out in the Calvary. Nga natingal ta, grabe no, nakalingkawas din ko, nakabuhi din ko sa gapos sa demonyo. Okay, say na kasi natin ato dire. Ay, ako number 1. Dakabati ko ng demonyo nga katawa. Leader, impierno ka na. May isun, dakabati ko na, may isun sa unang panahon. Pero, tanawa, because of the power of God, no? Kanang the finished work of Jesus on the cross, nahitabo na, nahuman na, once and for all. That's why there is power. You cannot see it in your naked eye. But it is working. It is always at works in your life. Because of the grace and because of the faith that you have in me. Anak si Jesus. Anak si Ginoong Hesus. Na matingala nito na, dito no, grabe, katungo pa naman ng grabe yun para mas tamas, grabe yun ang demonyo, grabe, di para mas tamasan, di pa akong kinabuhi na, many times ko gayon mo, kanang New Year's resolution, o gano'n ang gapon, tapos yun. But thanks be to God, because at the right time, ni-intervene si Lord. Kanalandaan mga igsoon, di ko kata kadahil sa Ginoo niya na, dahil kata ka pasalamat sa Ginoo, dahil kata ka ambo, di ka simba, di ka, di ba? Hallelujah! Redemption. Ephesians chapter 1 verse 7. Naagya ko nito sa gibasa nato. Redemption. Grabe. Gilukat ta niya. Grabe. Atong kinabuhi, hapit na sa tawagan ni, kanang alahas gani, auction. Gischedule na auction sale sa kinabuhi natin. Kay di sa noon sahon, di gina tumalatad. Kanang magluhot na gikan puntahan simbahan niya tayo sa altar. Yan mahimo na lang taong mga kanang tabang sa mga kuan. Kay si makalangit ko ani dili. Wala.
Grabe yun, mga igsoon. So kana, atong daan nga kinabuhi, nga nana mga mga igsoon, nagsalig ka sa atong good works. Nagsalig ka sa atong good works. Uy, dili man day, grabing paningkamot. Tanto na, burn out na lang ka kay abi na to nga, magbinuutan ko, kuan, good works lagi. Faith man day. It is by grace that we have been saved. Grabe mga igsoon, redemption. He redeems us. Gikuha ta, gilukat ta, di na kaya lukaton. Grabe ng interest, patong-patong. Hapit na ma-auction. Hapit na gagapit ang balik si Jesus. Ma-auction na itong kalagdong. I-auction sale. Nagkatawa na din mo nyo. Wala, rimati na. Rimati na ni. Rimati na ni. Grabe. At the right moment, at the right time, may intervene si Lord. Grabe ang redemption power ni Lord. Grabe. And then love and mercy. Titus, chapter 3, verse 4 and 5. Sa ingon ni Titus. Tanala to sa ingon ni Titus. Tanawon gyud nato maigsoon. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Grabe. Tungod na ginasgugmas Ginoo kaluoy sa Dios. Amen. Grabe gito. 4 and 5, but when the kindness and the love of God, our Savior towards men, appeared at the right time. Sa tukmang panahon, dili na kaya, Lord, dili na yun, Lord, grabe na yun, kung malampas pa, ambot, mamatay na ko din. Grabe, no? And then, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Kay ni dangat ka sa akong kinabuhi ug imo kong gikamhan pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu aron nga ang dili na ko kaya makaya ko na karon. Kung kani ato dili na ko kaya karon kaya na nako. Kaya no, Satan na lang ginapisilit. Nakalingkawas ka pinaagi sa gahom sa Dios. Ay mobalik na siya. Grabe na pa. Usay sobra pang presentation. Balik-balik kina siya mo present. Pero kung ganyan to, Lord, hindi na ako kaya. Karon, kaya na ako. Nain sa Ginoo. Love and mercy. And then lastly, satisfaction. Satisfaction. Psalm 107, tanaw na to, verse 9. For He satisfies the longing souls and fills the hungry souls with goodness. In Jesus Christ, kinsa tong giuhaw, kinsa tong gigutom, ngari ka na ako, kaya ko siyang pagtatagbaw. Only the Lord Jesus Christ. Ipasintro lang si Ginong Sus sa ipasika si Jesus. Bisan unsa pa ka negatibo na sitwasyon ang ibutang si Bunyo sa imong kinabuhi. It will never be the same again. You will never be the same person again. Ibutang lang si Kristo. Ipahari lang si Kristo. Ay lang gamit sa kaugaling patapos paningkamot kaya dili na kaya. Dili na to kaya sa kaugalingong katapos o paningkamot may school. Nga no, naman siya sa school ganina. Uy, dili, kaaway sa Diyos ba na demonyo? Dili din siya actually kaaway nato. Kaaway siya sa Diyos. Dimension na dito. So kung kaaway siya sa Diyos, kaaway po nato. Dili siya kinanglan ng gugmaon. Ang higugmaon nato ang kaaway nga kanang gigamit. Kanang gigamit, ginudulaan sa demonyo, nga kakaulit ta. That's why kanang he becomes an enemy. Nahimo natong kaaway siya. Higugmaon na siya. Nga naman, gimugna na siya samas panagway sa Diyos. Kung ikaw gimugna samas panagway sa Diyos, gimugna sabna siya. So samas panagway sa Diyos. Bisan pag nakasala na siya sa imo, pero magpabilin na gimugna na siya samas sa panagway sa Diyos. Kung sa imo ka na gimugmaon, ay mga din ang rason nga ninyo si Jesus love your enemies. Pag-alis love your enemies. But not Satan. That's why God loves the sinners. Hate the sin. Si Satan ang gahatag sa lao, kanang tao, wala na siya ang nagpahipi, anak, demonyo. You do not need to love the evil,
You do not need to love Satan. The person, tao na gimugna sama sa Diyos, o kana siya mo higugmaan. Doon nakasala na siya sa imo, pero kanang imong pagpasaylo mo na gamiton na power sa Ginoo, makamata siya, makaambush siya, na nakasala siya kanimo. Love him! Kita, makasala man ta, pero nga nang ipakamatyan ta. Why? Because God loves us. Jesus Christ loves us. That's why gani kay kaaway siya sa Diyos, the Lord provided unto us a weapon. A weapon para atong i-equip, atong gamiton kana nga weapon. Kay dili makaya sa tawhanong katapos paningkamot nga mabuntog nimo ang enemy of your soul. Dili kaya. Dili kaya. But because He is God's enemy, He will provide you a weapon para mabuntog nang nagpahiti anang tao, anang kaaway nimo. But you have to love that person. Kana lang nagpahiti, kanang demonyo nga kaaway sa Diyos, mo na imong buntogon. Pero you cannot overcome him with your own strength and power. No. Use the God's armor. That's why in Ephesians, gituduan ta ni Lord. Put on the whole armor. Kaya ron mabuntog nimo, kanang demonyo, nagapamuhat anang imong kaaway. But continue to love that you love that your enemy. Higugmaan na siya, buntugan ang gapahipi diha. Buntugan ang gapahipi. Kasi misunderstood na itong may suong. Ay, no? Love. God hates the sin. But He loves the sinner. That's why God loves the sinner. Pagkamatay kayo siya sa cross, you have to love also. That sinner. Kanang i-consider nimo nga enemy nimo, number one. You have to love that. Lisod mga igsoon, pero dili imposible. Lisod. Higugmao na ito mga igsoon. Kaya hindi mo na magmugna sa Diyos usama siyang panagpay. Ang tao, that's why gani, ang tao ray gitagaan ni Lord og chance nga mapasaylo. Ang tao ray yan gipakamatyan. Pero sa diyang nakasala si nakasala ang demonyo. Wala niya gitagay og kuan ano man. He doesn't care. Why? Wala man niyang magmasama sa panagway in his own image and likeness. Ang demonyo gihulog diretso together with the 1/3 of angels. Nana sa Ezekiel and Isaiah, mabasa na ito. But what is man that you are so mindful? Ibasa na ito kaganina. What is man that you are so mindful? Ay, what is man? Ginugna ni mo, Lord, ang tao mo, di ay many chances. Grabe. Abin ako, kung ano gilaglag. Pero Lord, iluwas ko nimo. Grabe. Sa makadaghang panahon, giluwas ko nimo, Lord. Gikan sa tino na kalaglagan. Salamat kaayo, Lord. Inana si Lord kamay gugma. That's why He loves you that much. Nga himuon niya ang tanan para lang mahibalik ka. Kay precious ka. Hinay mo itapat, precious ka. Precious ka in God's sight. Grabe. Grabe ang gugma. May sabi ninyo, dulo ang mga estudyante. Sa diyang isgutan ako ang grabe ang pagpabukad ni Lord sa John 3:16. Grabe ang pagpabukad ni Lord sa John 3:16. Imagine that, ang scope sa gugma sa Ginoo, kita ang scope sa atong gugma, kung may gugma sa mga nag-asawa, mga anak, o mga parente, limited na kayo, di ba? Limited. But when the Lord Jesus Christ loves, the scope of God's love is the whole world. Na-mention ako na siya maison. The whole world! O, malisgot kasi mo kalibutan kasi mga tao diha. Di atas kalibutan doon, naay buutan, naay badlungon, naay makasasala, naay mga kriminal, kasi. Grabe. Pero the scope of God's love is the whole world. Wala may gibutang dito nga, gipili lang, the whole world. Grabe. And the motivation of God's love is, the motivation of God's giving,
Kita usay maghatag ta na may motibo. Aron ka nalanginan ko. Maghatag ta kay aron maghatag ta kay aron nga aron ingnon nga aron ma-appreciate ko ni pastor. O nay may na nga motibo. But God's motive when He gives love. Naghatag siya tungod kay gugma, gyud gugma. That's what He gave. And God's love is not demanding. Dili siya basta ay love ta ka. Gitagaan ta ka. Bugmasad ko. Wala-wala gid ang tao, no? But God's love is not demanding. The greatest of God's love is, grabe yun. The greatest of God's love is one and only. Kita, una-una na to, kung katapusan ni, hatag pa rin ako. Kung one and only na ni, ay dodo, siguro tamay son. Dodo ta. Bisan pag na kay 100 yaw, lagi kay sinsilyo din isang gamay. Wala kay Jace, wala kay 15, wala kay 20, wala na kay pilitin niya. Dodo, agi kay hatag mo ng 100. Kay one and only na lang na. O na kay 50, one and only, dodo, ay hatag na. Ay di. But when the Lord gives, He gives His one and only. Grabe no? One and only. Sa dihang namatay si Ginoong Hesus, dingit-ngit ang tibuok kalibutan. Sakit ka kasing-kasi sa Diyos sa bahay. Siya nga akong pinalanggang anak. Introduce pa niya sa panahon nag-i-baptismo si, this is my son. My one and only beloved son. Oh, kita ka mga igsoon. Grabe ang gugma sa Diyos. That He has forgiven us, that He healed us, that He redeemed us from destruction, that He loves us so much and is so merciful, and that He satisfies us with good things. Kasi siguro ka mga igsoon nga, ako may good things na akong nadawat igsoon. Tanawa lang, panamin. Tanawa, kumplitong kang kamot. Ay, sahi naman sa uban, nga dili kumplitong kamot. Pero they survive. Isang dili kumplito lang din. Isaray lang mata, isaray lang kamot. Pero nagpadayon, they survive. Nagpadayon sa kinabuhi. Pero ikaw, tanaw sa amin. Kung di pa kakapasalamat sa Ginoo. Lord, kumplito ko. Maya naman sa uban na sa dalan. Kumplito ko. Bisan mo, walay aarn usahay. Pero, grabe Lord, mas kusgan ko. Buhi ko. Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo maigsoon. And then the next is, grabe may sila nga, pasura, dili pagkaman, realization. Steps man po natong gisgutan because sometimes we cannot, dili nagigaliso, nagitagdahin sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, ampod, simbas Ginoo. So, mali siya ang mga steps. And the third steps is realization. So, sa diyan, imo nang i-consider, imo nang i-recollect, no? Tanan na. Imo nang gitanaw, no? Na gi-redeem ka, no? Gi-kaluyan ka sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo. Gi-satisfy ang imong mga longings, no? And then realization, realize nimo, God is worthy to be praised. God is worthy to be worshipped. Grabe, realization. Pag-abot sa katapusan, restoration. Di naman nga sila, one thing that I hold against you because you lost your first love. Di naman yun si Lord, Ana, nga naman, na-realize na nimo, pagkaman nga na-realize, na-restore. Wala yun na si David, restore unto me the joy. Kita mo yung kinanglan ng restoration. Eh. Pero dili lagi umabot na restoration, kung dili sa una sa tanan, reconsideration, recollection, and then, sa sunod sa recollection, realization, and then last is restoration. That's the time. Nagbalik, no? Kinahanglan mga Kristiyano karon. Kinahanglan nimo nato ni nga steps. Whether in personal or in church or kuan aron nga ma-ignite balik maigsoon kay ang kalibutan delikado kayo maigsoon. Delikado. Ang kalibutan mo na magnet ba? O kinaunta, smooth sailing na. Pero gamagniton ka, balik ko. Gamagniton ka. Especially sa mga high technology.
I have that desire to follow God. I have that desire to exalt God. I have that desire to pray. Pero natingala ka, nahurot ng imong oras sa gadgets. Wala ka na naka-pray. I have that desire to worship, to go to church, to worship, to support. Pero natingala ka, nahurot. Nga naman, namaruan kita sa demonyo. Mamang gani nga, ang sala na to is not actually, sa diyan nakasala siya dahil siya, is not actually rebellion. But the sin of deception, na maruan sila sa demonyo. Ang rebellion mo tayo sala sa ni Lucifer. That's why wala siya natagi o another chance. Pero ang tao, ang sala sa tao, na-deceive, nalingla, na maruan. Dili ka pumatay laki, dili laki. O dili ka nag-ingon ang Ginoo kay kon ay tuo ana kay dili niya gusto nga kuan kay kung mukaon ka niini. Hangtod dito ang tao. Gigamit pa ang babae. The weaker vessel. Tanaw babae. Mga bana, sabta ka ng inyong mga asawa kay gitawag ka na sila nga mga weaker. Hagas man na strong vessel ang babae, nagikuha ra na sa imong gusto. So, ma-appreciate na ako may sulag, Lord. Bangto gagay ni chances bigata di mo sa ako kay namaruan na gidaigid ko. Nalingla ba? Kanang na-deceive ba? Kay tungod sa kanang mga half-truth, half-lies, muling ni adelikado di kani mga katunga baka, katunga tinuod. Kaning mga teaching nito, katunga baka, katunga tinuod. Nya, kanang gamitin lang gapon scriptures, what? Ano makatuong ka? Uy, makatuo ka, tanaro ko si Jesus sa diyang gitintan sa demonyo. Diba, scriptures gihapon, but half-truths, half-lies. Tanaw ang gigamit, ang demonyo gigamit, tanaw ang yung lingla kang dili ka yun, you will not die. Dili ka mamatay. O yan ay, ang bot pasabot niya ay, nga mamatay, isang atong spiritual. Ang atong relasyon, nga imbis anak ay takang Lord putlon, pinaagi sa pag taon sa gidili ng mansanas. Hallelujah, my son. Okay, ko, deception di ay ha, but to God, Lord. And the second reason is because we were created in God's image and likeness. Dili kaya ni Lord nga pasagdan ng tao, dili yun. To the extent, sa Old Testament, grabe na, takloban, tanan. Para lang nga, nang ay dealings gyapon nato atubangan sa Diyos. Taptapan, takloban ang sala. Pero dili agad gyapon may isun. That's why, to the extent, siya mismo ni ani na lang sa kalibutan. Ayun din na si Lord, ako na lang gyud. Bigyan madala. Ako na lang gyud atos kalibutan. Kaya nga no, balik ko na kung may isun. He loves you that much that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. He offers salvation. He offers eternal life. Abi ninyo nga igsoon, how do we respond the call of God determines our final destiny. Musa ka ng John 3:16, ayaw na ninyo ipakabaluwala. Ayaw. Grabe ka profounded nga truth and message sa John 3:16. Kaya it determines how you respond that call. Yeah? For God so loved the world. How do you respond that call? That is how you determine your final destiny. Langit, imperno. Final destiny is now, langit, imperno, mag-imaiso. Asa ka, magpili ka, nining duha. Dili ako sa imperno, kay mainit ang kalayo. Magpalangit lang yun ako, kay naa dito ang Ginoo. Kanta mo na sa mga bata. Langit, impyerno, asa ka, nagpili ka nining duha, dili ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo, magpalangit lang yun ako, kay ato ang Ginoo. Oh. It determines how. Oh? It determines our final destiny. Amen. Yang ginapatanan ng lingkod.